Magandang araw mula sa Diskurso on Air. Welcome sa Diskurso Totoo, Balitang Derechahan. Totoong usapan. Ako si Benj Ramos at silipin natin ang mga may init na kaganapan sa ating bayan. Ano nga ba ang mga balita ngayon? Pag-usapan natin yan. Cayetano, pinagre-resign lahat ng opisyal. Snap election daw para sa radical honesty. Remulla itinalaga bilang bagong ombudsman pero pati mga kaalyado sa administrasyon na pa, wait lang ha, teka lang. At DOTR body cams na halos sing presyo ng kotse, pina-iimbestigahan. Cayetano sa radical honesty, lahat daw mag-resign. Pero sabi ng marami, unconstitutional daw ito. Sa gitna ng kaliwat ka ng aligasyon ng korupsyon sa gobyerno, muling nag-ingay si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. This time, may hamon siyang hindi basta-basta. Mag-resign na lang daw lahat ng opisyal mula Malacanang hanggang Kongreso at magdaos ng snap elections para sa panibagong hanay ng liderato. Ang catch, walang incumbent na dapat tumakbo ulit. Ayon kay Cayetano, ito raw ang pinakatapat na paraan para maibalik ang tiwala ng publiko. Isang malaking national reset button, kumbaga. Radical honesty means we don't pretend the system is fine when everyone can see it's broken, ani ng senador. Pero agad itong binanata ng grupo mula sa simbahan, legal expert, maging sa Malacanang mismo. Ang sabi ng Clergy for Good Governance, hindi snap elections ang sagot sa korupsyon. Snap of conscience daw. Dagdag pa nila, bago humingi ng bagong mandato, dapat munang managot siyempre ang mga nagnakaw sa kaban ng ating bayan. Para naman sa legal expert, katulad ni retired Supreme Justice Antonio Carpio, ito ay labag sa konstitusyon. Wala raw provision sa 1987 Constitution para sa mga mass resignation at snap polls na yan. Maliban na lang kung merong revolutionary movement na obviously wala naman tayo. Sabi nga ni former Senate President Tito Soto, we have no constitutional framework for snap elections. We'll be flirting with chaos. Maging ang mga analyst, tinawag ang panukala ni Cayetano na irresponsable, lalo na sa gitna ng mga bulong-bulungan ng coup at political instability. Ayon naman kay Political Science Professor Jean Encinas Franco, kung seryoso si Cayetano dito sa transparency, dapat tumulong na lang siyang ayusin ang sistema. Hindi yung sirain pa niya ito sa pagsasuggest ng mga imposibleng proposal. Sa gitna ng mga reaksyong ito, may ilan ding nagsabing refreshing daw ang tapang ni Cayetano. Pero marami rin naman nagsasabing baka naman ito'y isa lamang radical PR kaysa radical honesty. Lalo pat sa dulo, pare-pareho rin naman ang mga mukha sa entablado. Lalo pat pare-pareho din naman silang lahat. Nagsasalita against corruption. Pero at the end of the day, pare-pareho din silang bahagi nito. Sinimulan lang mag-resign ni Romualdez, dapat lahat mag-resign na rin. If you can't join them, beat them, ganun ba yon? Hanggang sa ngayon, wala pa rin napapanagot sa flood controls anomalies na yan. Bakit natin tatabunan ng snap election? Boying Remulla, itinalaga bilang bagong ombudsman pero binatikos agad ang mga kaalyado ng administrasyon. Formal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Ang opisyal na may kapangyarihang mag-imbestiga, magsuspinde at magsampa ng kaso sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Pero ilang oras lang ang anunsyo, binalatan agad siya ng mga kapwa niya kaalyado sa administrasyon. Una na rito, si Senator Amy Marcos na nagsabing tila forced appointment ito ng isang opisyal na may mga pending cases at tainted with injustice. Gate pa niya, dapat daw people's ombudsman at hindi politician's ombudsman. Sunod namang nagpatutsyada si Senator Bato de la Rosa na nagtaka kung bakit confidential funds ni Sara Duterte agad ang nais niyang silipin. Gayong hindi pa rin tapos ang investigasyon sa bilyon-bilyong flood control anomalies. Bakit si Vice President agad? Ang dami-dami nating ghost projects. Ang tanong ni De La Rosa,
Sa kanyang unang pahayag, tiniyak ni Rimulya na walang sacred cow sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Pero marami nagsasabing baka ibang klase ng sakripisyo ang tinutukoy niya. Lalo't ilang linggo pa lang nang nakalipas nang ibinasura ng ombudsman ang mga kasong inihain laban sa kanya na nagbukas ng daan para sa mismong posisyong hawak niya ngayon. Sa kabila ng mga pangakong transparency at accountability, may ilang mga nagsasabing baka ito na naman ang isang kabanata ng isang mahabang tradisyon ng hustisyang umiikot sa mga magkakakilala. At kung ganito pa rin ang takbo ng mga bantay laban sa katiwalian, baka sa dulo bantay sarado lang pala sila sa isa't isa. Kasi naman, bakit sila nagkakampihan? Hindi ba dapat kapag gobyerno, public service ang pinag-uusapan? Literal na serbisyo para sa taong bayan. Philippine Ports Authority, kinwestiyon ng body cams na halos 900,000 pesos ang isa. Supplier, apartment lang pala. Sa budget hearing ng Department of Transportation nitong Huwebes, binanata ni Senator Raffy Tulfo ang Philippine Ports Authority or PPA matapos nilang madiskubre na umano yung mga overpriced body cams na binili ng ahensya 879,000 pesos kada piraso. Ayon kay Tulfo, 191 units ang binili noong 2020 mula sa kumpanyang Boston Homes sa halagang 168 million pesos. Pero nung puntahan nilang opisina ng address ng supplier, isa lang itong apartment. Iskandaloso ito masyado. Ani ni Tulfo, hindi ito body cam. Parang gold scam na sa presyo. Ang mas nakakaduda pa rito, ayon sa COA, dati nang na-flag ang kumpanyang ito dahil sa mga defective na equipment na dinideliver nila sa ibang ahensya. Pero kahit ganon, nabigyan pa rin sila ng kontrata nitong 2021 at mas mahal pa, higit 1 million kada unit. Depensa naman ni PPA General Manager J. Santiago, kasama raw sa presyong integrated operating system at compatibility sa CCTV network ng ahensya. Pero giit ni Tulfo, kung ganun daw, bakit hindi nakita ng assessment team ang mga red flags? Sabay hirit na dapat tanggalin na ang mga sangkot sa bidding evaluation. Sabi ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, iimbestigahan daw nila ang mga ito mismo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ng ilan, kung kaya nilang bumili ng body cams na kasing mahal ng kotse, bakit tila hirap pa rin makita kung sino talaga ang may sala kapag nagkakaroon ng engkwentro ang mga pulis? Bakit kasi kahit may body cam na blurred pa rin kung saan napupunta ang pera? Grabe, sunod-sunod na mga lumulutang na issue ng korupsyon. DPWH flood control projects, overpriced na mga body cams ng Department of Transportation, at kung ano-ano pa. Sa dami minsan, yung mga naunang eskandalo, natatabunan na ng sunod na eskandalo, mga panibagong lumilitaw. Kaya tama rin naman si Senator Bato nang sabihin niyang unahin munang busisiin ang flood control bago pa man lumipat sa ibang ahensya. Pero kung tutuusin, baka nga dapat silipin na rin lahat. Kasi kung mga ganitong klaseng irregularidad ang lumalabas sa mga proyekto ng DPWH at Department of Transportation, hindi malayong meron din nito sa ibang mga sangay ng gobyerno. Gaya na lang ng confidential funds ng DepEd, yung 112.5 million na ginamit nung panahon ni VP Sara. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano at saan ito ginastos. May hearing din naman noon, pero anong nangyari? Tahimik na lang bigla yung issue. Ganito lang din ba ang mangyayari ngayon sa flood control? Kasi until now, wala pa ring nakukulong. Sa ganitong klima ng paulit-ulit na iskandalo, parang nakakapagod na masyado, no? Pero kung nananahimik lang tayo, paano natin sila sisingilin? At yan ang mga mainit na balitang hatid natin mula sa flood control anomalies na tila walang katapusan at sa mga body cam na halos sing mahal ng kotse hanggang sa bagong ombudsman na agad binabaktikos ang kanyang mga kakampi. Tila sa gobyerno mas malinaw pa kung sino ang may posisyon kesa kung sino ang may pananagutan. Salamat sa pagsama sa akin sa Diskurso Totoo. Balitang Derechahan, totoong usapan. Huwag kakalimutang i-like itong video, mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-follow nyo rin kami sa aming social media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Diskurso On Air. Pwede nyo rin kaming bisitahin sa aming website,
diskurso.ph. Muli ako ang inyong host, Benj Ramos, at patuloy ako maghahatid sa inyo ng mga may init na kaganapan sa ating bayan. Hanggang sa muli nating diskurso.